Thursday. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawa ng magkahiwalay na insidente ng pagtakas matapos magpakarga ng gas ang naitatala. Isa sa Bacolod at isa sa Quezon City. Unahin natin ang nahulikam na gas and run sa Luzon, Quezon na pahirapan pa rin maresolba ng pulisya dahil sa nakatakip na plaka. Nakikiusap na ang gas boy na sumuko na ang nagpa-full tank dahil ikakaltas sa kanyang sahod ang tinakasang 5,000 pisong bayad. Nakatutok si James Agustin. Makikita sa CCTV ang pagdating ng isang multipurpose vehicle sa gasolinahang ito sa southbound lane ng EDSA sa Quezon City mag-alauna na madaling araw noong linggo. Nilapitan siya ng pampatendan. Bagyang nagbukas ng pinto ang driver. Doon na kinargahan ng diesel ang sasakyan. Nang matapos, bigla na lang umalis ang motorista. Sinubukan pa siyang pahintuin ng pampatendan at kinalampag ang bintana ng sasakyan. Sa isang kuha ng CCTV, makikita na dire-diretso sa EDSA ang motorista. Ayon sa 22 anyos sa pampatendan, nang dumating ang motorista, agad siyang tinanong kung may diesel sila. Nilapitan ko na po si customer and sabi niya po, diesel daw po, full tank. Nag-double check po ako kay customer, product batch po. Okay naman daw po, nagsenyas lang po sa akin ng okay. Ngayon po, kinargaan ko na po hanggang sa magmatic na po. Sinara ko na po yung gas tank ni sir. Pagkasara ko po, bigla na lang po tumakbo si customer. Nakiangkas pa raw siya sa isang nakatambay na motorcycle taxi rider para hanapin sa EDSA ang motorista pero bigo silang makita. Umabot sa 5,196 pesos and 45 centavos na halaga ng diesel ang naikarga na hindi binayaran ng motorista. Ang masaklap ayon sa pampatendan, ibabawas ito sa kanyang sahod. Sa akin po, binawas yan. Pumirma po ako ng deduction letter po. Sobrang hirap po sir. May anak po kasi ako nagdedede, gagatas. Pati sobrang abala rin po sa istasyon namin sir. Nai-report na ang insidente sa Laloma Police Station. Nagsasagawa na sila ng follow-up operation. Kahit may kuha ng CCTV, hindi malinaw ang plate number na nasa harapan ng sasakyan. Ang plaka naman sa likurang bahagi may takip na tela. Nakipag-ugnayan na ang pulisya sa MMDA at LTO. Nakapag-backtracking na rin po kami sa mga CCTV na pinanggalingan ng suspect at nag-forward tracking na rin po kami ng mga CCTV rin kung saan papunta po itong suspect. Kagabi, tinungo ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ang gasolinahan kung saan nangyari ang insidente. Hindi pa po namin nakausap yung may-ari ng gasolinahan, kaya gumawa na lang po kami ng letter at inaanyayahan po namin siya dito sa aming istasyon. Umaasa naman ang pampatendan na sa lalong madaling panahon ay matukoy ang pagkakakilanlan ng motorista. Sana sumuko ka na at pagbayaran mo yung ginawa mo sa akin. Ang laking provision ginawa mo sa akin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makakuha ang panig ng pamunuan ng gasolinahan. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Isa pa ngang insidente ng gas and run ang nahulikam din sa Bacolod City. Sa kuha ng CCTV, tila normal lang na nagpapakarga ang sasakyang yan sa isang gasolinahan. Pero lumarga lang ito pagkatapos ng hindi pa pala nagbabayad. Ayon sa manager ng gasolinahan, 500 piso ang halaga ng ipinakarga at tinakasan ng driver. Hindi na ito kinalta sa sahod ng gas attendant na bago lang anya sa trabaho. Naikipag-ugnayan ng pulisya sa LTO Negros Island Region para matunton ang driver. Isa pa ngang insidente ng gas and run ang nahulikam din sa Bacolod City. Sa kuha ng CCTV, tila normal lang na nagpapakarga ang sasakyang yan sa isang gasolinahan. Pero lumarga lang ito pagkatapos ng hindi pa pala nagbabayad. Ayon sa manager ng gasolinahan, 500 piso ang halaga ng ipinakarga at tinakasan ng driver. Hindi na ito kinalta sa sahod ng gas attendant na bago lang anya sa trabaho. Naikipag-ugnayan ng pulisya sa LTO Negros Island Region para matunton ang driver. Semana Santa sa darating na linggo pero meron daw maasahang ginhawa. Matapos ang ilang linggong walang patid na mega oil price hike,
Sinabi ng isang oil industry source na posibleng magkaroon ng rollback. Pero para lang ito sa gasolina dahil ang presyo ng diesel, inaasahan pa rin tuloy ang pagtaas. Nakatutok si Maki Pulido. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, magkakaroon daw ng rollback sa presyo ng gasolina. Sabi kasi ng isang oil industry source, maaring asahan ang 1 to 2 pesos na pagbaba ng presyo sa susunod na linggo. Paliwanag niya, maaasahan ng rollback dahil bumaba na daw ng $4.88 ang kada bariles ng gasolina batay sa Mean of Platts Singapore o MOPS average. Ginagamit ang MOPS sa pagpresyo ng petrolyo sa Pilipinas. Pero may isa ring source mula sa isang oil company na nagsabi naman na hindi rollback kundi price hike ang maaasahan na pwede pang umabot ng 3 pesos kada litro. Pero pagdating sa diesel na gamit ng karamihan ng mga tsuper sa pampublikong sasakyan, tila wala pa ring patid ang pagtaas ng presyo. Pero ang pakonsuelo, hindi na ito kasing taas kumpara sa mga nagdaang linggo. Sabi ng isang oil industry source, sa pump price, inaasahang tataas ang diesel ng 5 to 8 pesos kada litro sa darating na linggo. May isa pang source na nagsabing pwedeng umabot ang taas singil ng hanggang 11 pesos. Hanggang kagabi, tumaas kasi ang average na bentahan ng diesel sa Mean of Platts Singapore ng $14.15 ang kada bariles. Ang ibig sabihin ng mga presyong ito para kay Jay na isang delivery truck rider, malaking bawas sa kita. Balak na kasing magbawas ng biyahe ng amo niya at magro-rotate na lamang ang mga driver. Per biyahe lang po kami. So pag wala kaming biyahe, wala kaming kita. Buti yung boss namin mabait, pinapabali-bali kami pag wala kaming biyahe. Pero bali pa rin yun, pagdating ng araw, kakaltas pa rin sa sweldo namin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pagdating sa supply naman, sasapat na hanggang Hunyo ang imbak na langis ng Pilipinas. Ayon po yan sa Pangulo. Ang dahilan sa pagtutok ni June Veneracion. Nang magsimula ang gulo sa Middle East, tatagal na lang hanggang Abril ang imbak ng supply ng langis ng Pilipinas. Kaya nangamba ang marami. Pero may dumating ng bagong supply, kaya sabi ng Pangulo, hanggang Hunyo na ang itatagal nito. Meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply. Kasabay niyan ay nakatuon din ng gobyerno sa paghahanap ng paraan para mabawasan ang epekto ng pagmahal ng petrolyo. Naideklara na ang State of National Energy Emergency at naisabatas na ang pagbibigay sa kanya ng kapangyarihang tapyasan o suspindihin ng oil excise tax. Ang isinusulong naman ng ilan na ibasura ang oil deregulation law, pinag-aaralan pa. Nothing is being discounted. Ibig sabihin, lahat ng maaring gawin upang meron tayong magawa para tulungan na pagaangin ang epekto nitong nangyari nitong gera sa Middle East ay talagang pinag-uusapan namin. But what we are focused now is immediate. Sinabi yan ng Pangulo pagkatapos dumalo sa graduation ceremony ng Philippine National Police Academy silang paglaog class of 2026. Sa harap ng krisis sa Middle East, kinonsulta rin ng Pangulo ang ibang leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kung itutuloy ang ASEAN Leaders Summit sa Cebu sa Mayo. Aniya, napagkasundo ang ituloy ito, pero iiklian at sisimplihan para makatipid. Tuloy tayo sa May 7, May 8, but as I said, it will be a very bare-bones summit. It will be over a period of maybe a day and a half, imbes na yung mahaba all day what we had planned. Tuloy din ang isa pang ASEAN Summit sa Nobyembre, pero aalamin din ng Pangulo kung ano ang sentimiento ng iba pang ASEAN leader kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, matapos ang matiyagang pagmamanman, nakakalap na ng sapat na resibo ang mga otoridad para magka-search warrant laban sa isang pamilyang nag-eempake ng peking bakuna kontra rabies. Ang bahagi ng isang taong operasyon at ang epekto ng rabies kung walang epektibong bakuna sa aking pagtutok. Matinding takot o phobia sa hangin at sa tubig. Walang tigil sa pangingisay, paglalaway at pagwawala.
Ang mga ganyang sintomas kung umabot na sa utak ang nakakamatay na rabies virus. Pinahintulutang madokumento ng team ng resibo ng isang pagamutan sa Maynila. Sa ganyan, aabot ang pasyenteng nakagat ng isang rabies-infected na hayop kung hindi agad maturukan ng bakuna. O kung maturukan ng bakunang peki pala o kaya na may expired na. Kaya nakaalarma ang natanggap na sumbong ng resibo na nagre-repack umano ang isang pamilya ng hindi rehistradong anti-rabies vaccines para ibenta. Yes, malaki to. Kasi public hazard everyday ito eh. Maraming sigurong naturukan o nagamit tong bakuna na ito. These vaccines are very harmful. So ito pong mga vaccine na ito ay maaaring mag-cause ng death. Matapos idulog ng resibo sa NBI at FDA, kinailangan ng mga otoridad na kumalap ng malalakas na ebidensya bago mag-apply ng search warrant. Hindi madali ang naging proseso at pagmanman. October 2025 kasama ang resibo nang magsimulang magmanman ng NBI sa lugar. Lumabas ang isang lalaki mula sa bahay ng seller na may bitbit na styro box na isinakay sa nakaparadang e-trike. Pumunta ang lalaki sa isa pang bahay na ilang metro lamang ang layo mula sa target location. Bumaba ang NBI agent para lapitan ang lalaki at silipin ang laman ng kahon. Ano yung mga laman, sir? Ano po yung mga hakbang na naiisip o pinaplano ninyong i-execute para ho matuldukan itong kalokohan na ito, sir? Pwede ako mag-apply ng search warrant. However, yung search warrant medyo may kunting challenges kasi kailangan natin establish yung sequence ng event na magpapatunay para may mga ebidensyang may lalatag kayo sa korte pag-apply ng search warrant. March 19, bitbit ang search warrant na ibinaba ng korte. Ikinasa na ang malawakang operasyon ng pinagsabi na puwersa ng NBI, DDD, FDA at iba pang departamento ng NBI kasama ang resibo. NBI! Pero napakagandang counterfeit talaga. Kaya nga ang daming naloloko. Sir, nakakaya po sa kapitbahay. Ay, nakakaya din po kasi ginagawa ninyo. Saan pinakamalayo, ma'am? Candelaria, Quezon. Nako, sir. Laguna, Alaminos. Bulacan, Dagupan. Bohol, Tagbilaran. Butuan City. This is in Mindanao. Abangan ang special report ng resibo ngayong linggo. Makakatanggap ng rebate o balikbayan ang ilang customer ng Maynilad sa Abril. Pero para lang ito sa mga naapektuhan ng water service interruption noong Pebrero sa bahagi ng Bacoor sa Cavite, gayon din sa mga lungsod ng Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa. Katumbas ng mahigit 400 piso ang rebate na matatanggap ng bill o sa bill ng mga kwalipikadong customer sa susunod na buwan. Ang naturang balikbayad ay kasunod ng ipinataw na multa ng MWSS Regulatory Office sa Maynila. Bumulusok sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan kanina sa 60 pesos and 55 centavos kada dolyar. Bago yan, sumadsad pa sa 60 pesos and 57 centavos ang kada dolyar sa intraday trading. Ito na ang pinakabagong record low sa kasaysayan kasunod ng naitala noong Lunes, March 23. Sa halip na 5.6, 5.10 na umano ang interes ng dalawang nagpapautang sa Pasay City. Nanakit pa sila ng sinisigil kaya inaresto. Nakatutok si John Consulta. Kalaboso sa intrepid operation ng NBI Special Action Unit ang dalawang Indian sa coffee shop na ito sa Pasay City. Na-recover sa dalawa ang marked money na binayad sa kanilang ginawang panginigil. Ayon sa NBI, ang simpleng pautang ng mga suspect naging komplikado nang biglang itinaas ang interes sa nakakalulang rate. May mga Indian nationals na binibiktima yung kapwa nila Indian nationals. Ang pautang nila hindi nga 5.6, 5.10 na eh. Sobra-sobra na yung pautang hanggang hindi na mabayaran. Yung passport ang ginawang collateral, ayaw ibalik yung passport. Ang masama nito, may kaibigan tong nangungutang na pati yung passport niya ay kinuha at hindi binalik. Sumbong ng mga biktimang Indian din, matinding pananakit ang inabot niya sa kanyang mga kabayan nang di niya makumpleto ang bayad sa interes ng utang na lumobo na ng tuluyan. They used to slap me and they used to punch me. Even I had shoulder markings also. They also use sticks? Yeah.
Where did they use sticks? On my legs. Still like bruises, they hit me with the stick. When I try to tell them why should I pay the money when I don't owe you anything, they started giving me death threats, coming to my house. So I was not even able to stay in my house. Sinampahan na ng reklamong physical injuries, grave threats at extortion ang dalawang inarestong dayuhan na wala pang pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inaasahan ng dadagsa mga pasahero ngayong weekend na bago ang Semana Santa. Pero mga biyahing bus na bawasan mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, dahil nga sa mahal ng petrolyo, nagbawas na ng mga units sa mga bus operators dito sa PITX. Ang tanong ngayon, sasapat ba ang bilang ng mga babiyahing bus para ma-accommodate lahat ng mga pasahero, lalo na ngayong magsesemana Santa? Mahaba ang pila ng mga pasahero sa isang bahagi ng PITX. Di raw kasi tulad ng dati na tuloy-tuloy ang dating ng mga bus. Ngayon, paunti-unti na lang. Ngayon ko lang po naranasan na matagal po mag-antay ngayon na hindi rush hour po. Antay lang po. Kasi wala na po ibang sasakyan. Nagbawas kasi ang mga operator ng bilang ng mga bumabiyahing bus unit. The main challenge now would be the supply. Kasi ilan sa mga operators natin nagpahayag na talaga na dahil sa taas ng presyo ng gasolina, nagbabawas na sila ng mga biyahe nila. Tulad ng sa Batangas City, sa San Jose Nueva Ecija, sa Pangasinan, no? And in fact, iba sa kanila nagbabalak pa magbawas kasi nga nahihirapan na sila. Dati ma'am, 9 to 10 units po. Ngayon ma'am, parang 5 na lang siya, 4. Kasi syempre ma'am, yung kita ma'am, hindi na po kagaya ng dati. Mga 80, ngayon, ngayon mga 50 na lang siguro yung tumatakbo. Talaga malaking hamon dahil mas nadaragdagan pa raw ang mga nagbubus at magsesemana Santa pa. Napakataas ng gasolina. Pansin natin na mas tumataas pa yung bilang ng mga pasahero dahil, one, yung iba sa kanila na dating nagdadala ng sariling sasakyan ay public transport na lang noon. Ang tanong, sasapat ba ang babiyahing mga bus ngayong Semana Santa? Yes, oo. Ma-assure naman natin yun. Yun nga lang, magkakaroon ng waiting time. Ang mag-asawang senior citizen na ito, ngayon pa lang babiyahin na papuntang Batangas kasama ang kanilang mga anak at apo. Para hindi masyadong congested. At yun nga, baka yung fear na baka umakyat yung pamasahe, para at least nauna na ng konti. Kung ang iba, biyaheng probinsya, si Rachel kasama ang ina at mga anak na lumuwas ng Maynila para makasama raw ang asawang tricycle driver ngayong Semana Santa. Kailangan mamasada siya diretso para kahit papano hindi siya lugi. Ang laki kasi po ng tinaas ng gas eh. Si Perlita, babiyahe pa rin daw kahit nagtaas ng pamasahe yung sinasakyan niya. 70 plus ang tinaas. Siyempre mahalaga po yun, yung makasama mo yung mahal sa buhay ng kahit saglit lang. Iba yung pakiramdam. May alabiso po ng PITX, kapag siningil kayo ng dagdag na pamasahe ng higit sa itinakda, ay isumbong agad sa kanila. At para naman po sa mga balak na bumiyahe ngayong Semana Santa, ay mag-book na agad ng inyong mga biyahe para hindi na kailangan maghintay, lalo na kung magbabawas pa ng mga units sa mga bus operators. Yan ang pinakasariwang sitwasyon. Wala pa rin dito si PITX. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Sa NAIA Terminal 1 at sa Manila North Port, maghapong maluwag. Kakaunti pa lang ang nakapila sa departure lobby ng NAIA Terminal 1 kanina. Kakaunti rin ang mga pasahero sa Manila North Port. Wala pang pila sa ticketing booth, lalo't nag-online booking na ang maraming pasahero. Kamakailan ay nag-anunsyo na rin ng taas pasahe ang mga shipping lines. Happy Friday, chikahan mga kapuso! More than the jump scares, tiyak na makaka-relate ang maraming kabataan sa very timely na twist sa kwento ng pelikulang Huwag Kang Titingin. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Sa umaaligid. Puno ng katatakutan pero fun and exciting din. Ang latest horror movie offering ng Jimmy Pictures at Mentor Productions na Huwag Kang Titingin. Swak nga raw ngayong tag-init. Dahil papawisan ka sa kilabot na hatid. Nina Sofia Pablo at Allen Ansay, Marco Massa at Charlie Fleming, Shuvi Etrata at Anthony Constantino, Josh Ford and Kira Ballinger, at
Sean Lucas at Michael Sager. More than the jump scares, gusto rin daw nilang ma-highlight ang iba pang elements ng movie, lalo at napapanahon din ito. Hindi talaga lahat ng bagay dapat kino-content. Minsan may consequences. And applicable rin siya in real life na sometimes yung content, it can harm other people. Dito rin nasusukat dito yung friendship nilang namin dito kung hanggang saan ba aabot and ano ba yung nagagawa ng isang activity na kumbaga first time mo gagawin sa buhay mo. Marami rin daw matututunan sa movie, lalo ang mga kabataan. Feeling ko yung mga kabataan ngayon just do their own thing, mag-viral, sumikat, gagawin lahat para sa fame. Alam mo yung may mga ganong kabataan ngayon, pero hanggang saan ang kaya mo. Minsan nagawa mo na, tapos nasa huli na ang pagsisisi. Paano yung Gen Z generation, pag may mga pamahiin, yung mga superstitions ng mga Pinoy, naghalo bigla, and may online world pa. Maging matapang, harapin ang kinakatakutan ng buong tapang. Ibinida rin ng cast ang kakaibang atake ng horror film. Perfect din daw ito as summer adventure ng barkada na sana rin daw ay magbalik sa sinihan at suportahan ang mga pelikulang gawang Pinoy. Pangbarkada po talaga siya. Alam mo yung feeling na manunood ka, tapos biglang, ay, ako yung nakapink. Yung ganun yung feeling. Gusto ko masayahan din sila. Gusto ko mag-enjoy din sila. A lot of different emotions tied to being scared, of course. There's nervousness, guilt, pride. Present sa MediaCon si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion. So I think one of the pulls of this movie is our stellar cast. Talagang ang ganda ng combination. I hope na ito yung unang salvo ng horror summer movies or summer movie ng mga Pilipinong manonood ng mga pelikula. Sa April 15 na mapapanood ang Huwag Kang Titingin in cinemas. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Walang problema ngayon sa supply pero mahalaga pa ring magtipid sa konsumo. Yan po ang palala ng Meralco sa gitna ng isinagawang pagsasaayos sa mga kable ng kuryente sa Antipolo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Maingat na tinanggal ng mga Meralco line crew ang mga kable mula sa mga poste ng kuryente sa Antipolo sa Rizal bilang bahagi ng Anti-Urban Blight Program. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Antipolo sa Rizal, layo nilang ayusin ang mga pasilidad para masigurong ligtas sa mga tao, lalo't malapit ito sa simbahan na dinarayo tuwing Holy Week. Karamihan daw sa mga wires abandonado na. Pag nag-overload yan at bumigat ng bumigat yan, nako-compromise yung aming facility, nako-compromise yung aming mga poste. May mga instances na mababa yan, no? Pagka hindi mo na check mabuti at dumating sa punto na tamaan yan ng mga malalaking truck na dumadaan, di buwal yung poste mo. So, kailangan ayusin mo yan na mabuti. Masiguro mo na safe yan. Kasabay ng pag-aayos ng mga linya ng kuryente ang paalala ng Meralco sa kahalagahan ng pagtitipid ng konsumo. Sa gitna yan ang patuloy na kaguluhan sa Middle East na nagdudulot ngayon ng problema sa supply ng krudo na sinabayan pa ng pagpasok ng tag-init. So far, we're okay as far as supply is concerned. But still, having said that, kailangan pa rin natin po na magpatupad ng isang agresibong energy efficiency campaign. Malaking tulong daw ang pagpapaikli ng operating hours ng ilang malls sa bansa bilang pagsuporta sa energy conservation efforts. Makatutulong rin daw kung maging mga households gumawa rin ng paraan para mapababa ang konsumo. I think there is already a pronouncement from no less than government that they are expecting already as early as April na tumaas yung presyo ng kuryente. And usually during the summer months, even without the Middle East crisis, we already see the movement of rates usually goes upward. Ang may bahay na sipat, 4 ang aircon sa bahay, kaya umaabot raw ng 8 hanggang 10,000 pesos ang buwan ng electricity bill. Bawal magbukas ng umaga hanggang hapon, sa gabi lang pag matutulog.
Ayon sa Meralco, malaking tipid kung gagamit ng mga inverter na appliances tulad ng inverter na aircon at inverter na ref. Itong conventional ref na ito halimbawa kumukonsumo ng mahigit 20 pesos kada araw kumpara sa isang inverter na ref gaya nito na nasa mahigit 12 pesos kada araw lamang ang konsumo. Suma total, nasa mahigit 50% ang maaaring masave ng isang consumer kada buwan. Malaking tulong din daw sa pagtitipid ang pagpapanatiling malinis ng mga aircon pati electric fan. Even inverter or conventional, basta madumi po yung ating aircon, nakaka-apekto po ito sa performance. Kasi yung airflow ng hangin natin sa loob, hindi na po siya maganda dun sa ikot sa aircon natin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Walang problema ngayon sa supply pero mahalaga pa ring magtipid sa konsumo. Yan po ang paalala ng Meralco sa gitna ng isinagawang pagsasaayos sa mga kable ng kuryente sa Antipolo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Maingat na tinanggal ng mga Meralco line crew ang mga kable mula sa mga poste ng kuryente sa Antipolo sa Rizal bilang bahagi ng Anti-Urban Blight Program. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Antipolo sa Rizal, layo nilang ayusin ang mga pasilidad para masigurong ligtas sa mga tao, lalo't malapit ito sa simbahan na dinarayo tuwing Holy Week. Karamihan daw sa mga wires abandonado na. Pag nag-overload yan at bumigat ng bumigat yan, nako-compromise yung aming facility, nako-compromise yung aming mga poste. May mga instances na mababa yan, no? Pagka hindi mo na check mabuti at dumating sa punto na tamaan yan ng mga malalaking truck na dumadaan, di buwal yung poste mo. So, kailangan ayusin mo yan na mabuti. Masiguro mo na safe yan. Kasabay ng pag-aayos ng mga linya ng kuryente ang paalala ng Meralco sa kahalagahan ng pagtitipid ng konsumo. Sa gitna yan ang patuloy na kaguluhan sa Middle East na nagdudulot ngayon ng problema sa supply ng krudo na sinabayan pa ng pagpasok ng tag-init. So far, we're okay as far as supply is concerned. But still, having said that, kailangan pa rin natin po na magpatupad ng isang agresibong energy efficiency campaign. Malaking tulong daw ang pagpapaikli ng operating hours ng ilang malls sa bansa bilang pagsuporta sa energy conservation efforts. Makatutulong rin daw kung maging mga households gumawa rin ng paraan para mapababa ang konsumo. I think there is already a pronouncement from no less than government that they are expecting already as early as April na tumaas yung presyo ng kuryente. And usually during the summer months, even without the Middle East crisis, we already see the movement of rates usually goes upward. Ang may bahay na sipat, 4 ang aircon sa bahay, kaya umaabot raw ng 8 hanggang 10,000 pesos ang buwan ng electricity bill. Bawal magbukas ng umaga hanggang hapon, sa gabi lang pag matutulog. Ayon sa Meralco, malaking tipid kung gagamit ng mga inverter na appliances tulad ng inverter na aircon at inverter na ref. Itong conventional ref na ito halimbawa kumukonsumo ng mahigit 20 pesos kada araw kumpara sa isang inverter na ref gaya nito na nasa mahigit 12 pesos kada araw lamang ang konsumo. Suma total, nasa mahigit 50% ang maaaring masave ng isang consumer kada buwan. Malaking tulong din daw sa pagtitipid ang pagpapanatiling malinis ng mga aircon pati electric fan. Even inverter or conventional, basta madumi po yung ating aircon, nakaka-apekto po ito sa performance. Kasi yung airflow ng hangin natin sa loob, hindi na po siya maganda dun sa ikot sa aircon natin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng krisis sa langis, muling inilutang ng business tycoon na si Ramon ang alok na ibenta pabalik sa gobyerno ang Petron Philippines, ang kaisa-isang oil refiner ng bansa. Matatanda ang dating government-owned and controlled corporation ng Petron hanggang ibinenta ito sa pribadong sektor noong 1994 sa ilalim ng privatization program ng gobyerno. Ayon kay Ang, una niyang inalok na ibenta ang kumpanya noong taong 2021 at hanggang ngayon daw ay bukas siya rito kung sa tingin ng gobyerno ay mas makatutulong ito sa mga Pilipino. We will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even
lower the income. Baliwala yung sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung petrol sa akin kung tingin nila, mas magaling sila magpatakbo Humigit kumulang isang group sa LTFRB para ibalik ang naudlot na hiling nila para sa dagdag pasahe. Sa tindi na nga ng hinaharap na pasakit ng transport sector, nagbawas na ng biyahe ang mga bus sa Metro Manila. Nakatutok si Joseph Morong. Kahit tirik ang araw sa katanghalian, ikinasa ng grupong Piston at iba pang transport group ang ikalawang araw ng kanilang tigil pasada. Sa init na himatay na ang rallyistang ito, hindi pa man nagsisimula ang pagmarcha, pero nagkaroon naman siya ulit ng malay. Para sa mga transport group, tuloy-tuloy na penitensya yung walang haba sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na wala pang kasiguruduhan kung kailan matatapos. Kaya naman tutulak ang grupong ito papunta sa Menjola galing sa Quezon City. Magkakaroon pa tayo ng mga continuous na mga pagkilos, iba't ibang protesta hanggat hindi tinatanggal ni Bongbong Marcos at ibinabasura yung old regulation law at yung pagtanggal sa isa-isa at sasabat sa langis. Dagdag pa ng Piston, magpepetisyon ulit sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ibalik ang naudlot na dagdag singil sa pamasahe. Magpapail tayo ng karagdagan para doon sa, sabi natin, sapat na matutulungan yung ating mga driver at mga operator. Magpapail tayo bago matapos itong buwan. Pagdating sa Menjola, pinayagan naman ng grupo na magkilos protesta. Naiintindihan natin yung ating sitwasyon ngayon at hindi lamang po yung ating mga kababayan, kami rin din po ay apektado. Lahat po tayo apektado. Sa Quezon City, hinarangan ng mga nagpoprotesta ang kahabaan ng elliptical road, kaya nagdulot ito ng pagbagal ng trapiko. Sa Cebu, ang ilang transport group kasama ang mga progresibong grupo ang nagdaos din ng kilos protesta bilang pakikisa sa nationwide transport strike. Maliban sa noise barrage, idinaan sa pagsayaw ng mga kabataan at mga tsuper ang kanilang mga panawagan. Si Nida na isang cancer patient, nagsabing kung dati araw-araw siyang naihahatid sa trabaho ng mister niya na motorcycle taxi rider, ngayon hindi na. Hirap pa naman siya makasakay ng bus dahil kapansin-pansin na kaunti na ang pumapasada. Sobrang mahal, sir. Sa Montalban, walang mga jeep doon? Hindi gaano, sir. Hindi lahat talaga nag-ano. Iwan ko ano pang nangyayari. Ang bus na ito, 3 oras naman ang naghihintay ng kumukonti na ring pasahero, kaya hirap silang mabawi ang puhunan. Kanginang umaga, paluwas namin, hindi man nga kami na-sitting. Hindi kami napuno. Galing kaming road to, hanggang gym, ang koleksyon lang namin to, 7. Dati 3.5. Sabi ng Mega Manila Consortium Corporation na grupo ng mga city buses sa Metro Manila, nagbawas na sila ng hanggang 20% na mga bumabiyahe nilang bus para makatipid sa diesel. Nagkaroon kami ngayon ng rotation. Nagbabawas kami ng bus, konti lang. Halimbawa, if you have a 20 unit thing, tapos ng operator, pwede ba bawasan muna natin ng 5? And then yung mga hindi magdadrive ng 5 na yon, they are the priority tomorrow. Shifting. Parang shifting kami. Huwag lamang daw sana ang tumaas pang lalo ang presyo ng diesel. Walang katapusan. Alam mo, natatakot ako baka sa next week, another Tuesday, baka sabihin, another 30 pesos. Hindi na talaga, matutulog na lang ang mga operator dito dahil they cannot afford anymore. Susulatan daw nila ang Pangulo para hinging sagutin na ng pamahalaan ang itataas ng presyo ng kanilang petrolyo. I-take itong diesel ng 55 per liter, whatever is the difference, kasi di natin alam yung mangyayari, baka magiging worse na worse situation. Ang magsasubsidize sa amin ng gobyerno doon sa difference ng 55 para ang effect nun sa amin, continuous operation. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. 10 oil tanker umano ang pinadaan ng Iran sa Strait of Hormuz, ayon kay US President Donald Trump. Ang panggigipit sa Strait of Hormuz na daanan ng mga supply ang itinuturong dahilan ng pagsipa ng presyo ng langis. Yan at iba pang update sa gera sa Middle East sa pagtutok ni Salima Refran. Sa inalabas na lang video, sunod-sunod ang pagpapakawala ng missile ng Revolutionary Guard ng Iran.
Sa gitna yan ng paghimok ni US President Donald Trump sa Iran na aksyonan na ang nilatag nilang proposal para matultukan ng giyera. Nauna nang sinabi ng Foreign Minister ng Iran na bagaman pinag-aaralan na ng Tehran ang proposal ng Amerika ay wala umanong dialogo o negosasyon para wakasan ang krisis. Giit pa niya hindi maituturing na negosasyon o dialogo ang mga mensaheng pinadadaan sa mga anyay-friendly country. Pero sa pagharap ni Trump sa isang cabinet meeting sa White House, sinabi niyang desperado ang Iran na makipagnegosasyon dahil nagtamo ito ng anyay matitinding pangkawasak mula sa mga atake ng Amerika at Israel. And they'll tell you, we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. At bilang pagpapakita ng goodwill gesture sa kanilang negosasyon, ayon kay Trump, nagpadaan ng Iran ng 10 oil tanker sa Strait of Hormuz na nauna na niyang inilarawan bilang regalo mula sa Iran. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. Naunang sinabi ng Iran na sarado lang ang Strait of Hormuz sa kanilang mga kalaban. Pwede raw dumaan ang mga barko ng mga bansang walang kinalaman sa giyera, basta raw makipag-ugnayan sa kanila. Sinabi rin ni Trump sa kanyang Truth Social account na palalawigin niya ang tigil atake sa mga planta at iba pang energy infrastructure ng Iran ng 10 araw o hanggang April 6. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa ating ulat panahon, mainit pero meron pa rin tsansa ng ulan ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, posibleng pinakamataas ang heat index o damang init ngayong Sabado at Linggo sa San Ildefonso, sa Bulacan, San Jose, Occidental Mindoro, Iloilo City, La Carlota, Negros Occidental, Dipolog, Zamboanga del Norte at Tuguegarao City. Magpapatuloy ang pag-iral ng easterlies ngayong weekend sa halos buong bansa. Pero kahit matindi ang alisangan, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng hapon may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Cordillera Administrative Region, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargent. Halos walang ulan sa Linggo ng umaga pero pagsapit ng tanghali o hapon, may mga panandaliang ulan. Sa ilang bahagi pa rin ng Northern at Central Luzon at Mimaropa. Sa Metro Manila, magdala ng payong kung may lakad bilang panangga sa tirik ng araw at sa posibleng thunderstorms. Sa ngayon ay wala namang nagbabadyang bagong sama ng panahon na papasok o mabubuo sa Philippine Area of Responsibility. May first lead role na kasama pa ang kanyang ama. Puno ng pasasalamat kaya di maiwasang maging emotional ni Anton Vinzon sa pagbibidahang serye na Kamao. Ang kanyang preparation sa chika ni Nelson Candal. More than a boxing drama serye, isang kwento daw ng pagtupad ng tila imposibleng pangarap ang upcoming Kapuso series na Kamao. Nagiging emosyonal daw si Anton Vinzon sa tuwing sumasagi sa isip niya na first time niya bilang solo bida sa isang serye. Action! Nang bisitahin namin ang set ng serye, ikinwento ni Anton ang kanyang mga naging inspirasyon sa pagbuo ng kanyang karakter na si Makmak. Nakadagdag pa dito ang pagkasali sa cast ng kanyang ama na si Kapuso veteran action star Roy Vinzon na hindi gaganap na kanyang ama, kundi kanyang lolo. Sabi ko kay Papa na, Pa, tatawagin na kitang lolo ha. Now, sabi niya, sira ulo ka. Porsigido talaga ako. Determinado talaga ako to work. And nakapag-training na rin ako with my dad, especially boxing. Ni-research ko talaga buo yung about boxing. Ibang-iba raw ito sa kanyang ginampanan sa mga batang riles, kung saan madalas daw ang mga eksena niya ay nakakatawa. Yes, may funny side ako dito, pero more on serious, more on family talaga. Kung paano magsalita talaga si Makmak dito, more matured na. Kasi may pangarap siya na hindi niya kayang iwan. Kaya ayun po talaga na mas lalo siyang mas focus, determinado siya sa pangarap niya.
Nakita raw ni Katrina ang ilang pagkakatulad ng kanyang karakter sa totoong buhay niya. Siyempre, bilang nanay, gagawin mo ang lahat para sa anak mo, sa pamilya mo. Mahal ko po yung pamilya ko. Yun yung pinaka nagustuhan ko, mas tutok sa family drama. Yun yung masarap gawin, yung totoong drama. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. May ginit-git na namang barko ng Pilipinas ang China sa West Philippine Sea. Nangyari noong Miyerkules ang tinawag ng Western Command ng Philippine Navy na dangerous maneuver. Isang missile frigate ng China Navy ang gumawa niyan sa BRP Benguet ng Pilipinas na nagsasagawa ng routine maritime operation malapit sa Pag-asa Island. Ligtas naman ang mga sakay ng BRP Benguet. Ayon sa Western Command ng Philippine Navy, malinaw na paglabag ito sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Wala pang pahayag ang China ukol sa insidente. Napapag-usapan ngayon ng pagpapatupad ng price freeze sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng krisis sa langis. Ayon sa palasyo, pinag-aaralan ito ng Malacanang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagdinig ng Senado kaugnay sa krisis sa langis, tinanong ni Senador Bam Aquino ang mga opisyal ng gobyerno tungkol sa Executive Order 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Bakit daw sa energy lang at hindi State of National Emergency para mas malawak ang saklaw? Aniya, sa executive order, hindi nabanggit ang tungkol sa paglalagay ng price freeze sa pangunahing bilihin para makontrol ang pagsipa ng presyo. I don't think it addresses the concern when it comes to basic goods, basic necessities and basic commodities and essential goods. I want to clarify, meron ba tayo ngayong price ceiling sa essential goods and basic commodities? Meron ba? No price freeze as of now, Mr. Chair. Sagot naman dito ng Malacanang, kabilang ang price freeze sa mga pinag-aaralan nila. Hindi po nating sinabing hindi magpa-price freeze. Ang sabi po natin, aaralin po ito. At ito po ay babalansihin at kung ano ang nararapat para po hindi lang isang sektor ang maaapektuhan. Balanse para sa oil industries, balanse para sa taong bayan. Iniinda na ng mga mamimili ang tumataas na presyo ng bilihin. Si Carmina, nagsabing nagpapadala man ng anak na OFW, halos hindi pa rin daw sumasapat sa hina ng kita ng mister na isang jeepney driver. Buti na lang po sa awa po ng Diyos, ang itong anak po na sa Taiwan, nagpapadala po siya kahit papano. Kung wala naman po ito po, naghihirap po kami. Payag pa ng grupo ng mga supermarket, nag-abiso na ang isang manufacturer na sa Abril, magtataas na raw ang presyo ng mga ilang produkto gaya ng instant noodles, pasta at delata. Ang problema yung mga nasa probinsya nga kasi nga yung delivery cost. Shipping, tumaas by 30 to 45%. Yung iba, kapag shipping hanggang port or pier, dadalhin pa dun sa tindahan. So another tracking na naman ang babayaran. Nagsabi na rin ang Department of Agriculture na kung magtutuloy pa ang krisis, maaaring umabot sa halos 600 pesos ang kilo ng baboy at 300 pesos naman ang kilo ng manok. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sinabi naman ng Department of Trade and Industry na stable pa ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa ilalim ng RA 7581 o Price Act, may kapangyarihan ng Pangulo na magpatupad ng price ceiling sa mga pangunahing bilihin depende sa sitwasyon. Pero kahit na may deklarasyon ng State of National Energy Emergency, sinabi ng DTI na walang umiiral na automatic nationwide price freeze. Dagdag ng DTI, 21 major manufacturer ng essential goods ang nangakong hindi magtataas ng presyo sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Abiso sa mga motorista. Suspendido ang number coding scheme ng MMDA ng ilang araw sa mahal na araw. Mula yan, alas 12 ng tanghali sa Miyerkules Santo o April 1 hanggang sa Biyernes Santo o April 3. Balik naman yan pagsapit ng Lunes, April 6. Magpapatupad ng pinaikling operating hours ang ilang mall chains simula sa Lunes, March 30. Karamihan sa mga mall ay magbubukas ng 11 a.m. pag weekdays at 10 a.m. pag weekends at magsasara naman ng 9 p.m. weekday man o weekend. Dalawang iba pang mall chain ang halos pareho ang schedule
maliban sa 10 p.m. ang kanilang closing kung weekend. Iba-iba naman ang schedule ng isa pang mall chain, depende sa branch. Layo ng hakbang na makatulong sa pagtitipid ng kuryente sa gitna ng State of National Energy Emergency. Pinatipigil ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang pagdinig sa Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya. Dumulog sila sa Supreme Court at humingi ng writ of prohibition at temporary restraining order dahil may pag-abuso daw ang House Committee on Justice. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Korte Suprema dumulog ang ilang abogadong kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte para hinging patigilin ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban sa bise. Sabi nila, umabuso ang komite nang bumoto itong sufficient in form and substance ang third at fourth impeachment complaints laban sa bise. Hiling nilang ideklara ng Korte Suprema na dapat ay dinismiss ang mga impeachment complaint laban sa bise dahil sa pagiging insufficient in form and substance. Iba raw ang standards na ipinatupad sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos at laban kay Duterte. Sa bise raw, may fishing expedition ng komite dahil naghahanap umano ito ng mga ebidensya para suportahan ang mga alegasyon. The fourth vice challenge is simple but serious. The House Committee on Justice conduct the strict threshold discipline required by the Constitution and by the House rules on impeachment. It allowed the third and fourth impeachment complaints to survive despite defects in form and substance, and then attempted to cure those defects through a subpoena-driven evidentiary process. Because falling short of that very same standard that they have used and observed, then you are violating the equal protection of the law. Anong pagkakaiba ng Presidente sa Vice President? Hiling nila sa Korte Suprema maglabas ng temporary restraining order at writ of prohibition na pipigil sa impeachment proceedings. Ayon kay House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng petisyon pero pag-aaralan daw nila ito kapag nabigyan na sila ng kopya. Pero hanggat walang TRO, tuloy lang daw ang impeachment proceedings. Ano ang magiging basis natin ng determination ng probable cause? If we will not do that, manghuhula ba tayo? That's what they're asking, no? Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ilang rider na hindi nabigyan ng ayuda kahapon ang naabutan na sa Day 2 ng payout para sa kanila. Pero meron pa ring mga walang nakuha. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kahit naka-wheelchair at may iniindang sakit sa paa, nagpunta sa Mandaluyong City Hall ang motorcycle taxi rider na si Roger Abusa. Isang buwan pa raw kasi bago siya muling makakapamasada matapos madisgrasya at maitukod ang paa nung nakaraang buwan. Sayang po, pangdagdag po sa lalo't hindi po nakakabiyahe. Laki pong tulong. Tiniis din ni Joel ang puyat at pagod na dumiretso sa pagkuha ng ayuda matapos magdamag na magtrabaho. Dagdag sa ng anak ko kung tuition sa school. Sobrang mahal ng gas, parang dumubli yung presyo. Ito na ang pangalawang araw ng pamamahagi ng ayuda sa mga delivery at motorcycle taxi riders dito sa Mandaluyong City na target raw mabigyan ang nasa 3,500 na riders. Ang mga hindi nakakuha ng kanilang mga ayuda base doon sa 2 araw na schedule ay muli raw bibigyan ng panibagong schedule para sa kanilang claim. Kahapon, mahigit 1,300 rider ang nabigyan ng ayuda sa lungsod. Tuloy-tuloy din ang payout sa Pasig City. Pero ang rider na ito na madaling araw pumila, umuwing luhaan dahil hindi nakuha ang ayuda. Nagkamali po sila ng apelyido ko hindi ko naman po kasalanan. Ang nakalagay po kasi sa payroll list ko, De Ramos. Hindi ko naman apelyido yung letter D, letter M ako babasihin ko ngayon yung letter M ngayon. Ngayon ako pupunta. Tinuturo-turuan lang ako, pasapasahan lang ako Sabi ng nangangasiwa sa payout,
Nagkamali sa apelyido ng rider kaya nailista siya sa mga unclaimed beneficiary. Magtatakda raw sila ng panibagong schedule para maayos ang problema sa kanyang apelyido. Pero ang dalawang rider na ito walang katiyakan kung mabibigyan pa. Wala raw kasi sila sa listahan kaya nagsadya na sila kanina sa pinagkukuhanan ng ayuda. Wala rin po eh. Sabi magpalista. Kailangan pa ba namin maghintay ng mga ilang buwan, taon? Nahihirapan na nga kami bumiyahe tapos yung oras pa namin nauubos dito. Aminado si DSWD Secretary Rex Gatchalian na malaking hamon ang pag-aayos ng listahan ng mga benepisyaryo. Sa mga kasong wala sa listahan, sinabi ng kalihim na pagkukulang ito ng mga Transport Network Company o TNC. Hihingi ng paumanhin. We are working on different modalities to perfect those lists. The drivers should take it up and blame their companies, yung mga TNC nila. Pinag-aaralan na rin ng DSWD kung paano maayos ang proseso ng pagpila at pagkuha ng ayuda. The process is there, the systems are there, but we require kasi the physical appearance kasi nga nag-worry kami that the lists are not updated. We need to see the person together with your driver's license. We check so many things. Like may nakikita kami doon na kolorum pala, expired na yung license pero namamasada pa. So this first round is all about validating the list that are being submitted to us from various sources. Hindi rin isinasantabi ng ahensya ang mga suhestyon na gawing online ang payout ng ayuda. Pero mas importante anya sa ngayon na maayos muna ang kanilang listahan. Sa Lunes, ipagpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda na bantay sarado ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Pagtugon sa oil crisis ang isa sa inaasahang pag-uusapan sa nagaganap na bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China. May komento ang isang foreign affairs official tungkol sa tagal ng joint oil exploration kung magkakaroon. Nakatutok si JP Soriano. Kasunod ng pagbanggit ng Pangulo at Chinese Embassy sa pagiging bukas sa joint oil exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, may inaasahang pag-uusapan kaugnay sa oil crisis sa 11th Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng parehong bansa sa Fujian, China mula ngayon hanggang bukas. Ayon yan kay Foreign Affairs Undersecretary for Policy Leo Herrera Lim. Explore namin na mag-exchange ng views on potential values for cooperation. Exchange of views on yung impact ng crisis sa Middle East, areas for cooperation, whether it's oil, fertilizer, food, and whether we can use the energy crisis as opportunity to have platforms for cooperation para may energy security within the region. Gayunman, matagalaan niya ang mismong paghahanap ng langis sa West Philippine Sea. Gayon din ang pagkuha rito, kaya may ibang pwedeng talakayin kaugnay ng pag-source ng langis. Yung oil exploration, mahabang proseso yun. Siguro hindi ma-harvest yun within 5 to 10 years yung end product. Pero yung fact na China has a lot of refineries and refined products and yung ibang opportunities for say ano bang potential for renewables in the Philippines in terms of share. Sa datos ng Department of Energy noong taong 2020, lumalabas na mahigit 6 na milyong barrels ng langis at mahigit 7 bilyong cubic feet ng natural gas ang posibleng meron sa West Philippine Sea pero di pa natatagpuan. Kabilang sa pinaniniwalaang mayaman sa natural gas ay ang Recto Bank o Reed Bank na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na kinatigan ng 2016 Arbitral Award. Pero inaangkin din niya ng China at isa sa mga hadlang sa paggalugad ng langis doon. Issue rin kamakailan ang pangaras ng barko ng China sa ating mga barko malapit sa Pag-asa Island na hindi pa naidetalya ni Undersecretary Lim kung pag-uusapan sa Fujian. Ang tuloy sa ngayon ang pagpapalakas ng defense cooperation ng Pilipinas sa ibang kaalyadong bansa. Kahapon pinirmahan na ang Philippines-France Status of Visiting Forces Agreement o ZOVFA sa Paris, France. Inaasahang palalakasin ng kasunduan ang kooperasyon ng France at Pilipinas, pati na rin ang pagkakaroon ng legal na proteksyon sa pagitan ng AFP at French Armed Forces. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nako, ingat po mga kapuso sa mga tinatanggap niyong tawag mula sa mga hindi kilalang numero at tawag ng mga posibleng call bots. Bukod sa pwede kayong ma-scam,
posible ring i-record ang boses nyo at gayahin gamit ang AI para makapang-scam ng iba. Nakatutok si Darlene Kai. Takte, nanginginig ako. Takot at galit ang naramdaman ng 25 taong gulang na si Camille nang tawagan ng isang unknown number na nagpakilalang kinatawa ng isang internet service provider. Isang buwan pa lang siya noon sa tinitirahan. Nakakapagtaka na alam niya agad yung bagong address ko. Pero parang benefit of the doubt, kasi nagpakabit ako ng internet, kaya meron siyang details ko. Tunog profesional pero duda pa rin siya kaya ni-record ang kanilang pag-uusap. Kani po ito, virtual customer service representative from... Pwede po bang makausap si Camille Velasco? Before we proceed, inform ko lang kayo that this call is being recorded for quality and compliance purposes in adherence with the data privacy policy of... Is it okay to proceed? Yes. Sa isang bahagi ng tawag, ilang beses inulit ng kausap ang tanong dahil hindi sinasagot ni Camille. Parehong tono at parehong-pareho ang bawat salita. Duda niya, AI ito o bot. Takot siya dahil dati nang na-scam ang kaanak. Tumawag po kami para i-welcome kayo. What's the purpose of this call? Tumawag po kami para i-welcome kayo. Ha ha ha. Try na lang sa iba, hindi niyo ko ma-scam. Sorry, hindi ko kayo marinig ng maayos. Hindi malinaw kung scam mismo ang kausap ni Camille. Pero ayon sa Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC, meron talagang tinatawag na bot scams o paggamit ng mga scammer ng artificial intelligence. It's called an agentive AI. It mimics processes, tsaka parang meron din siyang recognition ng mga tanong. So then, ginagamitan din siya ng deepfake technology wherein yung parang boses, hindi na siya robotic, tao na siya. Bago nito ay kukuha ang scammers ng impormasyon tungkol sa mga bibiktimahin sa mga nahack na database sa mga pribadong kumpanya o ahensya ng gobyerno. Pag natawagan kayo ay saka kayo tatanungin ng iba pang sensitibong impormasyon na pwede nang gamitin para magpanggap na kayo at ma-access ang inyong mga account. Lalo na doon sa pagta-transfer ng funds, yung pag-transfer ng or mga bank accounts here in the Philippines. Madalas tayong pinaalalahanan na huwag magbibigay ng personal na impormasyon o OTP sa sino mang tumatawag. Pero ang nakababahala sa mga bot scammer na ito, maaaring sa simpleng pagsagot mo lang ng tawag ay nabiktima ka na, gaya halimbawa ng paggamit nila ng boses mo. Dahil sa sagot mo sa bot, magagaya na ang boses mo gamit ang AI. Pati mga boses mo sa mga video sa pinupost online, pwede na rin gamitin para magaya ka. The technology gets better na talaga it's almost impossible to tell na if you're hearing someone if that's really their authentic voice or it's an AI generated voice. At pwede na yang gamitin para maloko naman ang iyong mga kakilala, kaibigan o kaanak. Kaya iwasang sumagot sa mga hindi kilalang numero o kung hindi maiiwasan, huwag magbigay ng mga personal at sensitibong impormasyon. At kung duda, magsumbong sa CICC. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Sa likod ng mahal na presyo ng langis, bawat piso mahalaga. Lalo para sa mga driver na pilit pa rin pumapasada, maitawid lang ang pang-araw-araw sa kakarampot na kita. Kaya naman may mga ginagawa na ring hakbang ang ilang LGU para tulungan ng mga driver, pati commuters. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa mga libreng sakay umasa ang maraming stranded sa Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Kasabay kasi ng pagdami ng commuter, ang paghinto muna sa pamamasada ng ilan dahil sa mga mega oil price hike. Sa Quezon City, tuloy-tuloy ang libreng sakay ng pamahalaang lungsod. May 8 ruta ang Q-City buses mula Quezon City Hall o mula sa Mabuhay Rotonda na nagsimula taong 2020 noong kasagsagan ng COVID pandemic. Mga dati nang biniling electric vehicles ng City Hall naman ang dineploy na libreng sakay sa Pasig. Sa ngayon, Caruncha Avenue hanggang sa temporary Pasig City Hall at pabalik ang ruta nito. Habang sa ibang lungsod, may mga truck na naglibot. Suhestyon ng ilang driver at eksperto, arkilahin na lang sila habang problemado pa sila sa gastos sa pagpapagas. Sige, sabi ng Manila City Hall. Para sa kanilang libreng sakay, kinausap nito ang mga lider ng mga transpo group sa lungsod. Hiramin ko po ang oras, ang driver, at sasakyan ng operator para ibigay ang serbisyong libreng pamasahe.
Hindi na sila maniningil sa mga pasahero. Sa halip, babayaran bawat driver ng 3,000 pesos kada araw kung traditional jeepney at 6,000 pesos kung modern jeepney. Diyan na nila kukunin ang pang-boundary at pampagas at ang matitira, sure nakita na ng mga driver. Para lang ito sa mga bumabiyahe sa loob ng Maynila, nalalagyan nila ng ganitong tarp. Pag nakita niyo po ito, hindi niyo po kailangan magbayad. Halos 1,500 jeepney ang babiyahe, pero 5 piling araw pa lang sa ngayon. Sa March 30 hanggang 31 at April 6 hanggang 8. Hirit ng ilang nakausap namin. Sana sagot na rin ng City Hall ang kanilang pampagas. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Napaindak na rin ba kayo sa beat ng trending ngayon na kantang Hawak Mo Ang Beat? Ang composer na yan may nilinaw. Narito ang report ni Katrina Son. Nakaka-LSS, nakaka-good vibes, at trending sa iba't ibang social media platforms. Marami ang talagang napapagalaw ng beat ng tugtog ng ito. Ang Hawak Mo Ang Beat. Sino ba ang nasa likod ng beat na yan? Ang Filipino song na iyan, gawa ni DJ Mogo o Sylvain Hernandez, isang French national. Nabuo raw niya ang kanta sa tulong ng kanyang asawang Pinay. That traditional and super fun cha-cha feeling from the Visayas really stuck with me, actually. So in Hawak Mo Ang Beat, there is this light, this bouncy, and this joyful vibe that brings everyone together on the dance floor. That's the true philosophy who guided me actually in creating that song. Pero sa dami ng nabibihag ng beat, uminit ang usapan online. Na ginamitan umano ito ng AI o Artificial Intelligence. Pero giit ni DJ Mogo, hindi niya ito ginamitan ng AI. No any part of the song was generated by AI. Authentic 100%, made with my hands and my love for the Philippines music. I just want people to focus on the music itself. If you like the beat and the energy, then tara, let's dance on it. Let's enjoy it. Sa tingin ni Pablo ng P-Pop Kings na SB19, napakamakapangyarihan ng AI, pero dapat anya itong gamitin sa tamang paraan. But siguro po not at the expense of yung pinagkakaon ng identity ng mga artists or creators. For sure, yung mga artists yan, from ground up, binuo nila kung sino sila. Talagang pinaghirapan nila yung mga nilalabas nila, kung paano sila nabuwa sa person. So, for these softwares or companies to use it without a consent, I think it's very unethical. And I think it should be illegal. Ganyan din ang paalala ng PhilSCAP o ang Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers Incorporated. Users who are using these tools, who are to create generative AI music, should do that responsibly and make sure that the work that they're using are actually licensed to work. Kaya ang panawagan ni Pablo, sana po yung mga gumagawa ng ganitong mga innovation, dapat mas patitiin pa nila yung rules or maging strict sila pagdating sa paggamit, or siguro dapat yung mga artist has the sole control if gusto nila ipagamit yung identity nila, yung personality nila, yung creative outputs nila dito sa mga ganitong klaseng bagay. So, para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Galing. Papaturo tayo. Si Emil na lang. Wala pag-asa. Subukan natin ang pagka-action man. Wag. Masakit na ng likod ko. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.